For today's video nga ay balik na tayo sa ating pagka-garden dahil ang ating seedling ng sitaw ay pwede na raw ilipat sa mas malaking lugar. Kaya eto si Mitong nagpuputol ng sanga ng kahoy para sa gagawing gapangan ng sitaw. Speaking of gapang, gapangan ng sitaw ha, hindi gagapangin ang kapitbahay. Charot. Ayon kasi sa aking mapagkakatiwalaang source na Marites, ang madalas daw gapangin ay ang asawang nasa abroad ang partner o kaya naman ay single mother. Charot. Charot lang. At eto si Mitong, galit na galit sa sanga. Talagang hataw na hataw sa pag-itak. Eto siguro ang epekto sa sobrang pagkain ng marang. Charot. Alam nyo ba mga kawiner? Atin-atin lang to ha. Yan si Mitong, di pa yan tuli. O in short, supot yan. Ayaw niya kasi katwiran niya. Bakit to ang babae? Hindi naman tinutuli. Oy, charot lang. Baka maniwala kayo. Tuli talaga ako. Tanungin niyo pa asawa ko. Charot. Ang pagtatanim ay hindi po talaga biro. Akala kasi ng iba, pasimple-simple at papetiks-petiks lang ang pagtatanim. Sa pagtatanim, kailangan mo ng mahabang pasensya, mahabang pagtsatsaga, mahabang pag-aaruga at pag-aalaga. At syempre, higit sa lahat, mahabang pagdarasal kay Lord. Alam niyo ba mga kawiner, unti-unti nang tinutupad ni Lord ang aming mga dalangin. Dahil yung mga naulang tanim nila mama at papa na gulay ay unti-unti nang namumunga. Marami pang bunga ang aming kamatis. Marami pa ding bunga ang aming mga sili. Ibigyan niya rin ng bunga ang aming mga papaya. Laki at lumalago na rin ang aming alugbati. Ang mga tanim ni mama na kalabasa ay namumulaklak na. Nakakatuwa talaga. At hindi lang basta sa gulay, pati na rin sa mga prutas ay marami na ring biyaya. Totoo nga ang kasabihan na do your best and God will do the rest. Samantala, si Mrs. naman habang nagpuputol ako ng sanga, nagre-ready na sa aming labing-labing. Nagdidilig pala sa kangkong at sa lupang pagtataniman ng sitaw. At meron pala kaming isiningit na isa bukod sa sitaw. Ito ay ang sayote na hindi sa akin, kundi sayote. Charot. Kaya ito muna ang aming unang inilibing. Itinanim. At pagkatapos nga ay ito na ang aming sitaw. Naghahanap na ng mapupuluputan. Ang estilo pala namin sa pagtatanim ay naghukay kami ng malalim at mas malaki. Malaki pa sa ulo ko. Charot. Malalim at malaki para una naming mailagay ang bulok na dayami. Dahil ito ay mataba at masustansya na kailangan ng mga halaman. At nagputulin kami ng maliit na sanga ng kawayan na gagawing tulay papunta sa malaking poste para gapangan. At pagkatapos nga maitanim ay nilagay naman ni Mrs. ng kulungan. Pangharang pala para ang aming tanim ay hindi makalkal at hindi matuka ng manok. Marami dito sa amin kasi ang may manok na pinapakawalan lang. Kapag nawala, sa amin hahanapin. Charot. Ito na itsura ng aming paglilibing, pagtatanim. Ito pa ang aming ibang seedling, handa na silang rumampa.